Hello, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Ito naman about to sa pagtaas ng mga bilihin. So nagkaroon na naman ako ng epiphany. Kasi nga, yung renta dito tinaasan. So yung binabayad ko dati ng 170, tinaasan ng 200 na per week. Yun yung bayaran. So, lalala pa yan in the near future talaga. Baka yan na rin yung cause ng mga karamihan ng lalaki at babae na wag na makipagrelasyon. Hindi na talaga makikipagrelasyon. Tapos sa black pill deal, dahil pinopromote ko yung pagpopro is mas maigi ganun na lang din talaga. Marami naman din talaga mapipilitan magpro na babae kasi nga salat dahil sa hirap ng buhay. So, hanggat naghihirap yung buhay, marami talagang kumakapit sa patalim sa mga illegal na gawain. Kasi yung pagpapro, illegal na gawain yan. Hindi naman talaga legal yan sa Pilipinas eh. So, yun nga, doon na lang talaga tsansa ng mga lalaki talaga, average looking to pangit. Mga pogi naman, makakakuha sila ng mga ons FWB pero sub 5. Yun lang naman talaga makikipagbabato sarili. Napanood niyo ba yung pinost ko sa community? Yung Chad na nagdo-donate ng semen, pero may in-house siya. Ibig sabihin, yung mga babae na nagre-request sa kanya pumunta sa bahay para gawin nga yung sexual act nga na pakikipagtalik. Ayaw dun sa sperm bank mismo. Gusto mismo, idideposito nung lalaki mismo through natural way. So, nakita mo ba yung mga babae doon? Yung talagang binabato yung sarili, yung gusto talagang makipag-SEX is mga sub 5 talaga, mga obese nga, di ba? Ang tataba. Yan yung sinasabi ko sa inyo na, oo nga, binibreak nila yung rules sa mga pogi, pero yung mga babae niyan is below talaga dun sa looks ng pogi. Kasi napaka-rare talaga na commodity talaga pagiging pogi. Wala talagang competition. Kasi, oo nga, merong mga average looking na magaganda katawan. Nagdo-dominate naman din talaga actually yan eh. Kasi, yan naman yung mga araw-araw na nakikita ng babae, di ba? Yung mga malaboy tapang yung muka. Which is nagiging common na rin talaga yan sa Pilipinas. Pero yung sinasabi ko na Chad talaga, yan talaga yung pinaka-rare talaga yung itsura. Mas rare pa nga yan sa Stacy. Di ba yung mga Stacy na sinasabi nila? Sa artista nga, di ba? Ang dami-dami naman mga may itsura na babae. Pero yung may mga pogi, iilan lang talaga. Sa panahon ng 90s, marami, di ba? Na sila Piolo, Mark Anthony Fernandez, yung tatlong guwapings. Pero ngayon, sa new generation, wala. Sino? Daniel Padilla. High-tier normie pa. Bukod kay Daniel Padilla, gumabaw. Tapos sino pa ba? Yung Kyle Echari, normie lang yun eh. Matangkad lang eh. Sino pa ba? Wala ka talaga maiisip sa new generation ngayon na talaga. Diyan, yan, kaya nagdo-dominate. Napansin niyo yung mga Gen Z pumapatol sa mga kaedad ko na Kasi nga, wala talaga sila makita talaga na may itsura talaga sa new generation ngayon. Napaka-konti talaga. Kasi yung mga makikita mo yung artista, walang competition. Sino ba competition ni Daniel Padilla? Baka si Bandol. Kila Vandal Quezon, yung pinaka-bottom sa 90s. Yun yung ka-competition ni Daniel Padilla. Matanda pa nga si Daniel Padilla, 28 na yun. Hindi pa nga Gen Z yun eh. Eh ano pa kayong Gen Z? Sino? Yung anak ni Aga Mulak. Tsaka Ligaspi. Ito nga, Prey Eyes yung mga yun. Walang-wala talagang competition. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, lalala pa yan dahil sa wala naman talaga inflation, nagmamahal lang talaga yung bilihan kasi chain reaction yan dahil sa nagko-control ng supply and demand tsaka yung false manipulation, yung tinatawag nilang inflation. Kasi nga, wala naman talaga inflation kasi piniprint lang naman ng bangko yung pera eh. Tsaka through digital, pwede naman nilang dayain yan. Yan yung mga Illuminati na nakaupo sa is pinaglalaruan nila yung perception ng mga tao. Na sinasabi, may supply and demand. Wala naman talaga. Parang sinasabi nila, CO2 daw tumataas dahil sa carbon emission. Nako,
Maraming ang bakanting lugar sa sa buong mundo na hindi pa ino-occupy ng tao eh. Ibig sabihin, yung hindi pa sibilisado na lugar. Dami-dami sa Africa pa nga lang eh, sa parte ng Australia, dito rin sa New Zealand, dun banda sa ano. Pero sa Pinas, halos lahat occupied na. Pero yun nga, hindi marami pa rin parte talaga ng ano, ng mundo talaga na hindi talaga occupied ng mga tao. Overpopulation daw. Hindi naman din totoo yun eh. Yan lang yung sinasabi natin na Matrix yung red pill. Pero kung black pill ka, wala ka ng pakialam dyan. Basta ang habol mo lang talaga, makapag-survive ka. Which is, uunahin mo yung pang sarili mong ano, kapakanan. Ganon naman din lahat ng tao eh. Kaya, yung mga ano na yan, relasyon, tsaka pakikipagkapwa-tao is dahil interdependent tayo. Dahil need natin mag-survive. Kaya need natin makisocialize, pumasok sa trabaho, makipagplastikan, magdamit ng formal, maging presentable at malinis para irespeto tayo ng ibang tao. So, yun yung ganun talaga dito dahil interdependent tayo. Ano gusto mo? Manirahan sa lipunan, magbayad ng upat, renta, o manirahan ka sa nature, makipagsapalaran ka. Marami kasing delusion na mga tao eh. Ayoko magtrabaho, ayoko, quit na ako. Ayoko na. Anong gagawin mo? Gusto mo sa nature ka talaga. Hahabulin mo yung mga hayop para patayin mo. Tapos maghahanap ka pa talaga or magtatanim ka. Which is kukuha yan ng oras bago i-harvest, di ba? So, hindi ka talaga makakatakas dito sa realidad na to kasi nga, yung katawan talaga ng tao is negatibo. Laging negatibo. Parang ang nangyayari, self-creating tong realidad na to eh. Kasi, nakaw-nakaw lang ng energy, which is yung buhay, di ba? So, everyday ka kumakain, umiinom, which is kinukuha mo yung nutrients mo or nutrition mo sa ibang life forms, tubig, hayop, prutas at gulay. So, life forms pa rin yan, conscious pa rin yan, consciousness pa rin yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, itong realidad na talaga to, ito yung biggest black pill talaga, yung katawan mismo eh, dahil negatibo. So, ayun nga, ganun talaga eh, wala tayong magagawa dito, force play to eh. Kahit man sabihin ko na hindi ako mag-agree dun sa rent na sinasabi, pwede ka umalis. Yun lang naman yung magagawa mo. Umalis ka or magbayad ka. Wala na rin ako mahanap na cheap na ano eh. Ganun din dyan sa Pilipinas. Yung ano, tataas pa yung mga bilihin talaga. Pati nga chichirya dyan, 30 na yata o 50. Tangina yung igaganyan-ganyan mo. Ibili mo na lang ng karne. Kaya nga ano eh, maganda talaga pumera ka na lang talaga mag-focus. Kasi kung average looking ka or pangit, tas minimum wage earner ka, mapapadalawang isip ka talaga eh. Tas wala kang pamana na kahit bahay at lupa man lang. Mapapadalawang isip ka talaga na ano, na ayaw mo makipagrelasyon. Mas pipiliin mo na lang yung sarili mong kapakanan mag-pro. Oo nga, natitira mo yung girlfriend mo. Tangina, gutom ka naman, 'di ba? Paano ka titigasan kung wala kang nutrition, 'di ba? Hindi maayos yung pagkain mo. Puro soya bibilin mo, 'di ba? Hindi ka titigasan, wala rin. Ano 'yan, pampakilig? Gagawin mo lang bading yung sarili mo, effeminate dahil tinipid mo yung sarili mo para sa pepe ang pota. Titipirin mo yung sarili mo na ano. Kaya mas maganda talaga unahin nyo talaga yung pumera. Pumera talaga. Yan talaga yung ano, lalo na kung lalaki ka. Si Piolo Pascual na, Piolo Pascual na. Hindi na natin kailangan na relasyon. Although Chad siya, nakukuha naman niya ng ons yun. Pero, pinapriority niya yung ano talaga, survival niya. Kasi nga, alam niya na lalaki siya na ang value niya is base sa hypergamy ng babae. Looks tsaka money. So, value niya sa lipunan ganun din. Which is yun dun yung makakatulong sa kanya para makasurvive, di ba? So, yung hypergamy ng babae, criteria nila yan para makasurvive.
Pero, yan din yung criteria ng lipunan. Kaya, pansinin mo, kung gaano kahirap kumita ng pera, ganun kahirap magkababae. 'Di ba? Napansin nyo? Parang yung babae is parang, yun talaga yung matrix talaga eh. Yung itong mother nature na talaga to eh. Kasi talagang demonyo to eh. Biruin mo, yung pera, konektado sa hypergamy rin ng babae. Kung isipin mo ito na malalim ganun siya kahirap. Paano ka ba pepera? O, 'di ba? Paano ka ba pepera? Need mo ng connection, 'di ba? O, need mo ng maraming kliyente or mga customer kung nagbi-business ka. Or pag nanging-empleo ka, kailangan mapasa mo yung interview, which is okay yung answer mo, tsaka presentable at malinis ka. Mostly naman na nagtatrabaho, may average naman at best eh. Bihira lang naman yung mga pangit. Tsaka minsan nakikita mo rin yung trabaho ng tao, naaangkop din talaga sa itsura nila. Naaangkop din sa itsura nila. Kasi nga, yan yung tinatawag nating genetic determinism. Yung genetic mo ang nagdidetermine ng future mo na katayuan, estado sa buhay. Na parang yung mga wrestler, 'di ba? Genetic nila talaga na mabilis mag-bulk, lumaki katawan at matatangkad. So, yun yung hanap buhay nila. So, yung basketball player, 6'6 sila, which is genetic nila na ganun, is talagang, yun talaga yung nagdetermine ng hanap buhay nila. Eh, mga Chinese, matatalino sila at tsaka mga business-minded sila. Yun din yung nagdikta ng future nila. Genetic. Genetic sinasabi natin dito. Yan yung mag-shape talaga ng future mo. Kaya yung mga nagsasabi dito na wala naman sa genetic yan, wala sa looks yan. Pwede mo naman i-maximize mo yan. Meron naman ding maliit na gold Olympic nagpa-bulk siya, which is ginamit niya yung advantage ng pagiging maliit. Dahil mabilis mag-bulk pag maliit ka o konting kain lang yan. Hindi mo need talaga kumain ng super dami para mag-bulk. Sino ba yan? Yulo? Si Yulo ata yun, yung gymnastic na gold medalist ng Pilipinas, 'di ba sa Olympic. 5'5" lang yung height nun eh. So, minaximize niya lang talaga din yung genetic potential niya dahil maliit siya, 'di ba? So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung genetic determinism. Actually, nadibang ko na rin yan. Wala ka naman din talagang free will dito eh. Ang free will mo lang talaga is yung freedom to choice lang, which is base yan sa nalalaman mo, sa pag-gather ng information or wisdom na tinatawag natin. Or kung mas mataas pa na gusto mo is matranscend mo yung humanity mo, yung tinatawag nating enlightenment na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit. Kasi doon is outside, yung kilos mo is outside na sa matrix. Ibig sabihin, ang matrix kasi yung katawan ng tao, 'di ba? Tsaka yung human emotion, tsaka carnal worldly desires. Yan yung nagbibigay ng pattern para sa mga decision ng tao. Alam ng mga logical yan, ng mga Illuminati, pero hindi ginamit lang nila yon for advantage, which is pinanindigan nila yung law of nature na sinasabi natin, survival of the fittest, your strong will live and the weak will die. So, pinanindigan lang nila yan. Eh ako, na-transcend ko na yan ganyan dahil sa enlightenment. So, lahat ng kilos ko at mga sinishare kong knowledge is outside to sa matrix, outside to sa red pill. Actually, na bypass pa nga yung red pill sa mga sinishare ko na knowledge. Although may ibang black pillar din na ganito nag-share ng knowledge, pero foreigner, which is yun yung mga master ko. Yung foreign. Actually, isa lang talaga yung talagang considered ko na foreigner talaga. Si SQS lang talaga eh. Ang dami ko nang pinanood na mga black pill channel about philosophy, Lookism. Ang dalawa lang talaga na ang need nyo panoorin, SQS lang talaga, tsaka si Face LMS. Si Rehab Bro, may flawed pa rin talaga dun sa mga sinasabi niya eh. Kasi hindi niya nagigets yung beta box naman. Oo nga, may Lookism tayong tinatawag, pero may beta box pa rin talaga. Gumagana pa rin talaga yan. Pero
ang inaano ko, pinopoint ko dito yung treatment. Oo nga, na may karelasyon ka, Betabox for long term, pero yung treatment sa'yo is terms and condition ng babae masusunod. Ang dami kasi nagsasabi, oh bakit ganito? Oh, ito pangit naman, nagka-girlfriend na maganda. Oh, ito average looking, nagka-girlfriend na malamang. Eh, Chad mag-isip lang karamihan ng babae. Chad mag-isip yan, insecure ang babae. Gusto nila is long-term security. So malamang pipiliin nila yung average looking tsaka pangit na may pera. Di ba obvious yun? Kung hindi mulat yung, hindi black pill lens tinitingnan mo is, nakikita mo superficial lang talaga. Which is yung nakikita mo lang talaga na ano. Pero hindi mo nakikita yung perspective nung babae kung paano siya namili, which is yun yung purpose na itong channel na to, na nakikita mo yung purpose ng babae, which is base sa nature ng individual na pagiging selfish. So syempre ikaw picker, syempre pipiliin mo talaga yung long-term security, yung loyal na beta box, which is makikita mo lang sa average looking tsaka pangit. Nature pa rin talaga yan. Babasihan mo kasi yung nature ng tao eh. Na pagiging individualistic or selfish. Lahat ng nilalang dito selfish, kahit pa ako sabihin mo, selfish pa rin talaga ako kasi need natin mag-survive eh. Competition tong life na to, sinasabi ko sa inyo, dahil need natin mag-survive. Defective talaga to, yung design nitong realidad na to is parasitical. So yan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo talagang pumera. Kasi nga, wala kang aasahan dito kundi sarili mo lang talaga. O, pwede ka naman mamalimos dyan. O, kaso nga lang, yung pagdurusa mo ng katawan is matagal. Matagal mo pagdudusahan yun, di ba? Ang quick escape lang talaga is yung pagpapatiwakal. Yun lang naman talaga quick escape eh. Dahil sa bagay, hindi mo naman din katawan to eh. Nature lang din to eh. Pag hindi mo na bypass yung matrix, which is yung katawan, yung emotional bodies, tsaka mind, psychophysical na tinatawag ni SQS is wala ka talagang freedom. Yung freedom kasi talaga non-physical. Sinasabi ko sa'yo, ito yung state ng experience na wala kang emosyon na negatibo, positive, zero. Yung utak mo, walang pumapasok na mga chatter. Ibig sabihin, mga bumubulong-bulong, mga words na milyon-milyon sa ano. Alam mo ano nasa utak mo pag na-achieve mo yung enlightenment? Chronological lang kung ano lang yung iisipin mo mamaya tsaka bukas. Ganun siya. Tsaka talagang nakikita mo yung future talaga na mangyayari base sa nangyayari sa present. So, yun talaga yung inner peace. Kaya yan yung ina-achieve ng mga Buddhists eh. Ma-achieve talaga nila yung enlightenment. Kasi lahat dito basura talaga sa realidad na to tsaka puro limitasyon or tinatawag ni SQS na partiality. Lahat dito negatibo, walang positive. Ang positive is driving force lang yan. At best, gagawin niya lang zero yung experience mo. Kaya nga yun talaga yung default state talaga nito, realidad na to, puro negatibo. Yung positive nga, naman yan illusion yan eh. Bakit mo ba na-experience yung positive? Tanungin mo nga sarili mo, bakit mo na-experience yung positive? Kasi nga, yung katawan mo negatibo. Hindi mo naman may experience yung positive kung hindi negative yung katawan mo mismo as a default. Ibig sabihin, default state ng katawan negatibo. Siyempre, pag kumain ka, back to zero. Pero tingin natin positive yun kasi nawala yung gutom mo tsaka nabuhay ka. Pero ang ginawa lang nun, nilagay ka lang sa zero state. Ibig sabihin yung parang satisfaction lang talaga. Lahat nga puro satisfaction. Sinabi nga ni SQS,
Ang positive lang talaga na experience is yung sexual orgasm. Pero, ang drawback nun is magre-reproduce is magdadala dito ng mga living organism para i-perpetuate nga tong realidad na to. Continuous yung cycle ng death and rebirth. Yun lang talaga ang purpose ng buhay. Death and rebirth, paulit-ulit lang yan. Kasi nga tong nature na to is ignorante. So, ignorante yung ano. Actually, lahat ng 90% nga ng tao, ignorante. Sasabihin, i-generalize ko na talaga yan. Sabihin nyo na talagang mapagmataas ako. Pero 90% talaga is ignorante talaga. Hindi ito yung sinasabi ko na logical ah. Oo nga, logical ka, gagawin mo na solusyon yung ano. Pero hindi mo magagawa na solusyon yung estado mismo ng katawan mo, which is negatibo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag na-black pill ka, dun mo makikita talaga lahat ng mga perspective na uunahin mo na lang talaga yung sarili mo kung kapakanan. Actually, parang ginawa mo nga lang din nun. Pinanindigan mo na lang din yung law of nature eh. Which is, mapapalaya ka na ito. Mawawalan ka na ng gana na makipag-compete. Ba't ka pa makipag-compete eh? Putang ina. Lahat naman tayo mamamatay dyan eh. Gagawin mo na lang talaga yung gagana, di ba? Tapos, unahin mo na lang yung may makain ka na ano, masustansya para mape-predict mo rin yung paano ka mamatay. Although tatanda ka pero hindi ka magdudusa ng ano, yung parang cancer, yung mga ganyan, ilang years ka na bedridden dahil sa coma, na stroke ka. Meron mga iba mga 10 years. 10 years bedridden. Pahirap yun ha, 10 years dahil na stroke. Yun lang talaga yung ano yun. Mas okay pa yung heart attack eh. Kasi na heart attack ka, patay ka kagad. Eh kung stroke, tangina matagal yun. Pero na lang kung talagang magpa-stroke ka pa na magpa-stroke na maraming beses para talagang patay ka na, di ba? So yun yung sinasabi ko sa iyo. Pag nag-isip kayo is long term na ano, kasi nga, kagaya dito, expected ko na to na ganito eh, na tataas rin talaga yung renta dito. Kaya, although tumawad ako, pero hindi ako ganong apektado kasi nga, nag-STEM max ako eh. Nag-STEM max ako eh. So, yung kinikita ko is, may masisave pa rin talaga ako, malaki pa rin. Tsaka yung interest ng bangko ko, malaki pa rin dahil may savings ako eh. So, parang mababawasan lang dito sa bump up ng ano na to. Renta is yung interest lang sa bangko ko. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. 21 pa lang ako, na-foresee ko na yan. Hindi pa bukas third eye ko nun ah. Nabuksan lang talaga third eye ko, 31. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung enlightenment. Pero, alam ko na talaga yan ng 21 pa lang talaga ako. Kaya, pinersa ko talaga ipasa yung mga board exam na yan, tsaka mga English test na yan. Kasi nakikita ko nga yung mga ano to, mga kaibigan ko, 'di ba? Mga salat kasi yung mga kaibigan ko eh. So gumagawa sila ng mga illegal na paraan. Tapos nakikita ko, mostly na nakakasalamuha ko na ano, na frequency na tao dati, puro negatibo. So yung ginawa kong driving force yun dahil binakpil talaga ako ng buhay. Sabi ko, tangina, ayoko ng ganito. Meron pa nga akong kaibigan, sinasamahan ko siya, tinutulungan ko siya mamalengke para bumili ng ano, bagbag ng noodles. Binubuhat ko yung iba pero yung bulk talaga ng buhat sa kanya. Sabi ko, tangina, ang hirap ng trabaho na ito. Hindi, kaya talagang pinersa ko talaga mag-aral talaga ng maigi. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na ano na gayahin niyo yung nursing baka mamaya sisihin niyo ako. Pero yung sinasabi ko sa inyo, kung ano talaga yung gagana sa inyo, ma-maximize mo yung kung ano meron ka na ano, tsaka yung tingin mo na logical, tsaka base sa genetic mo na talagang dun ka nag-excel. So, yun lang naman talaga eh. In short, i-maximize mo kung ano meron ka, tsaka kung ano yung genetic na binigay sa'yo. Yun lang talaga magagawa sa'yo kasi the rest is paubaya mo na sa fate. Wala eh, ganun talaga eh. Ginawa mo na yung best mo at least. Ginawa mo yung best mo, yun lang naman talaga eh. Kung hindi hanap ka na naman ng bago na iba na tingin mo gagana.
Ganun lang talaga dito sa buhay. Be like water lang talaga. Tsaka, yung mga panandaliang saya. Matrix din yan eh. Yung emotion, lust, human desire, carnal desire is matrix din yan. Matrix din yan na ano, na panandaliang saya. Naku-curious nga yung mga katrabaho ko eh. Kasi kwento ko nga dun sa naka-ons ko na ano, wala akong emosyon na nararamdaman. So parang nabibigla sila na ano. Pero sinadya ko yun kasi para ma-curious talaga sila tsaka maging mysterious sila. Tsaka sinadya ko rin yun na ano, na sinabi ko na wag mo sasabihin sa iba. Kasi alam ko naman yung mga hayop, mga traidor yan eh. Sasabihin nila yan sa iba. So, para maging palagay yung mga katrabaho ko na meron ako naka-ons na isa. So, magiging positive yun sa mga ibang katrabaho ko. Which is, nakikita ko naman na yung iba nagiging open na, tas mabait na, ganyan. Ano, yan yung sinasabi ko pag black pill lens ka, nakikita mo yung perspective kasi kaya mong ilagay yung katayuan mo sa kanila. Na ano, sinadya ko talaga yun na sabihin na ganun. Na wala talaga ako nararamdaman. Tapos sinasabihan nila ako na, ano yan? Sociopath or narcissist. Tapos sarili ko lang daw iniisip na ano, ganun. Pero kung ganun man, ba't hindi nila ako nilalayuan? Sabi ko sa'yo, attractive kasi talaga ang evil eh. Ang evil talaga attractive yan. Hindi naman ako masamang tao. Iniisip ko lang talaga yung age ko talaga kasi magpo-40 na ako. Siyempre, tangina ba't ko sila unahin? Putangina survival ko unahin ko. Tangina yung Pepe, mabibili ko naman sa pagpo-pro yan. Meron nga ako sa Telegram eh. Dito, siya pinakamababa mag-offer ng Pro, $60 lang daw. Eh yung iba 100 eh. Eh dahil sa itsura ko, nakita niya siguro yung itsura ko kaya binababaan niya. May kipag-hook up $60. Eh, hindi ako makipag-hook up. Sayang yung pera. Pangbabayad ko na lang yan sa renta na in-increase dito. Tsaka meron naman akong katrabaho na ano eh, bata pa. Mas bata pa sa kanya. 22 lang yun eh. Tingnan mo, kinakausap pa rin nila ako. Yan ang kagandahan sa may upper hand sa looks ka. Tapos kahit binibreak talaga nila yung rules. Biruin mo, kahit yung isang Pinay na sinabihan ko na FWB, tapos siya naka-hook up ko ons. Hindi ba lang nagbago? As in, talagang ganun pa rin. Simula nung paano kami nag-uusap dati, hindi kagaya ng iba ilangan. Kaya hindi maganda makipagrelasyon sa ano, sa trabaho. Okay lang yung hook up, ons lang. Pero wag kang makipagrelasyon. Kasi yung relasyon kasi, nagbo-burn ka ng bridges dyan eh. Naporsi ko na rin yan. Kaya ayoko talaga makipagrelasyon. Kasi nga, magagamit ko sila in the near future. Kuwari gusto ko mag-move out ng flat. Eh may kotse yun. Dahil gusto niya ako, pwede ko siya magamit. Na ano talaga, na oh, tulungan mo naman ako sa mga gamit ko. I-drop mo ako sa ganyan. Ganun yung ginawa ko dati sa mga katrabaho kong babae. Na ano, kaya hindi ako nakikipagrelasyon sa trabaho. Once ko lang ginawa yan. Yun nga yung ka-LTR ko dati. Na 6 years. Actually, siya lang naman tumagal sa ganitong ugali ko eh. Kasi cooperative siya eh. The rest is pinakamatagal 1 year. Hindi ba 3 months, 6 months. Walang tumatagal. Iba nga 3 months lang talaga eh. Walang tumatagal. Kasi weirdo to eh. Weirdo to sa kanila. Yung perspective ng ganito, weirdo to. Actually, hindi to weirdo eh. Sinasabi pa nila, childish daw ako. Isip bata. Yung parang, man-child ba yun? Man-child, ganun. Kasi ibang-iba talaga yung kilos ko kumpara talaga sa mga normal. Ibig sabihin yung mga nasa Matrix. Kasi outside na ako sa Matrix eh. Hindi, yung mga decision making ko is hindi yan base sa carnal worldly desire tsaka human emotion. Kasi wala na ako niyan. Zero. Zero talaga. Oo, makikita mo ako tumatawa dito. Pero hindi, it doesn't mean na psychopath ako or tinatawag nilang dark triad yung ganun. Ang meaning lang dun na talaga, actually mas moral pa nga ako eh. Kasi nga,
Alam ko talaga yung tama at mali talaga. Kaya nagiging honest ako sa kanila talaga yung mga pakay ko. Hindi ba moral yung pagiging honest, direct approach? Sasabihin mo talaga yung pakay mo. Sa akin, mas moral yun. Hindi ba moral yung hindi pagpapamilya at anak na hindi ka magdadala ng patay dito? Sa akin, mas responsable yun na hindi ka talaga mag-aanak kumpara sa pag-aanak na sisisihin ka ng anak mo na nagdudusa siya habang tumatanda siya at nagtatrabaho. Lalo na kung inferior yung genetic niya. Tapos low IQ pa siya, di ba? Hindi ba responsable yon na wag ka mag-anak? Para sa mga normal na tao, yung mga sinatawag kong carnal worldly desires, yung utak hayop is hindi talaga responsible na lalaki yun. Tsaka sasabihin immature dahil ayaw mo ng responsibilidad. Yun nga yung pagiging responsable dahil ayaw mo na magdala ng mamamatay dito. Hindi nila magigets yun. Tapos, yun nga dito twisted dito kung ano yung sa mata ng Diyos tama, which is yung sinasabi ko, yung kawalan, is yun talaga yung mali. Mali dito sa realidad na to. Kasi ang default program talaga dito is manlamang ka sa kapwa, magsinungaling ka, survival of the fittest. Yan yung default. Kaya attractive talaga sa babae yung demonyo ugali, yung pagiging evil. Kasi sense din nila yun na ganun. Syempre, nasa God state tayo. Tayo may understanding. Alam natin kung paano kumilos yung mga yan, yung mga animal na yan. Ang gagawin na lang natin, unawain natin yung condition nila na ganun. Actually, minsan nga, nakikita mo sila parang, yun yung bandage yun yung tinatawag nating matrix. Yung nasa program pa sila ng emosyon, nasa program pa sila ng mind chatter. Yan yung matrix na tinatawag na human emotion tsaka yung bandage sa katawan. Para totally na makawala ka sa matrix is through enlightenment lang talaga. Hindi yung red pill. Red pill is may bandage ka pa rin dyan. Ibig sabihin, nasa program ka pa rin kasi nagko-compete ka pa rin dyan. Although yung dahil buhay ka pa nga, dahil nasa physical ka, magko-compete ka pa rin dahil nagtatrabaho ka, kailangan mo talagang kumain. Pero yung reason, wala dun yung burning passion, desire na manglamang. Actually, yung reason ko dito pansinin mo, kukumpara ko yung reason ng black pill lens sa normal na tao. Ito reason kung bakit gusto dumami ng pera ng mga karamihang lalaki is para dumami yung pepe, tapos tumaas yung tingin nila sa sarili nila. Sa black pill lens, itong reason bakit siya nagtatrabaho tsaka gusto niya dumami pera para sa goal to death. Paghahandaan niya lang yung kamatayan niya. Yun lang talaga yung rason niya. Tsaka mag-i-enjoy yung buhay. Yun lang. Anong bandage dun? Walang bandage dun kasi pinaghahandaan mo lang yung kamatayan mo. Which is realistic talaga. Yun talaga yung yan yung black pill lens. Na-transcend na yung red pill. Yung red pill, tawin mo, kukumpito, gusto ko dumami pepe ko. Yung mga Andro Tate na tawin, at the back of their mind pa rin, yung burning desire pa rin talaga nila. Which is attachment. Attachment yan di ba? Yan yung magpapadusa sa'yo. Yung attachment mo dito sa physical. Ang true liberation is liberation ng consciousness, which is papunta dun sa 0 point. Yung pag-drop ng ego. Yung wala ka ng program. Outside ka na sa program, which is yung human ego na naka-wired sa ginagawa mo pa rin yung red pill, pagtatrabaho, pagbi-business, pumera, pero ang purpose ang basihan dito kung bakit mo ginagawa yon. Wala ka dun sa purpose ng mga blue pillar tsaka yung mga red pillar, which is worldly carnal desire. Ang purpose, di ba sinabi ni Meridian yun sa Matrix? Di ba sinabi ni Meridian yun sa Matrix? Yung purpose. Tapos cause and effect.
Lahat ng mga pinipili mong choices may multiple effect yan. Nakikita mo yung mga bawat choices mo is may future consequences yan, which is yung effect nga multiple na pattern. Yan yung pag outside ka na sa matrix. Tsaka yung reason kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon. Which is yun yung hindi nila ma-predict sa akin. Na kasi outside of the matrix na ako kumilos eh. Dahil nga yung reason ko is more on logical siya. Tsaka realistic. Realistic siya So, paano yun lang siguro. Peace.